Hindi pa tapos ang El Nino at posibleng tumindi pa ayon sa Pag-asa. Pati ang inaasahang pag-ulan, posible raw maantala sa ilang lugar. Paano na ang alokasyon ng tubig mula sa mga dam? Saksi sina Sandra Ginaldo at Ivan Mayrina. Sa loob ng 2 o 3 linggo inaasahang matatapos ang amihan. Dito na raw inaasahang papalo na hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ibang mga lalawigan ayon sa Pag-asa. May mga areas na predict natin could be as high as 40, lalo na dito sa mga areas sa may Cagayan Valley region. So mga around by April or May makikita natin. Kasabay niya ng pagtindi pa ng epekto ng El Nino. Bagamat papahupa ng temperatura sa dagat Pasipiko, hanggang 3 buwan pa daw mararamdaman ang epekto ng El Nino. Historically, lagi pong may lag effect ang El Nino sa atin. So, ibig sabihin, although pababa na yung El Nino at nagkaroon tayo ng strong mature El Nino, ngayon pa lang natin mararanasan yung posibleng magiging impact nitong strong and mature El Nino dito sa pagsisimula ng Marso. Pero ngayon pa lang matindi na ang epekto ng El Nino. Sa Bulalakaw, Oriental Mindoro na naunang nagdeklara ng state of calamity, nasa 60 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura mula sa mga taniman ng palay at sibuyas, ayon sa Municipal Agriculture Office. As early as first week ng December, nagsisimula ng bumitak ang lupa, although basa pa rin, hanggang sa lumaki na lumaki. Ngayon talagang pwede mong isaksok yung kamay mo, talagang sit sa butas, ganun kalaki ang bitak sa palayan. Yung two major river namin, yung Cabilla River at Mauhaw River, are parehas na silang tuyo. As in tuyo, sir? Literal, walang tubig yung ilog? Yes, sir. You can walk on your rubber shoes without getting dirty. Inaasahang sa Mayo, magsisimula ang pag-ulan, pero sabi ng Pag-asa, posibleng maantala ito sa ilang lugar. Malaking tulong pa naman ang ulan sa mga dam na ang ilan ay bumaba ang level ng tubig kumpara kahapon. Ang Angat Dam, halimbawa, mababa sa normal na level ang tubig bagamat hindi pa naman umaabot sa kritikal. 90% pa naman ng tubig sa Metro Manila galing dito. At ang alokasyon ng tubig mula dyan para sa mga tubig gripo ng Metro Manila, posibleng bawasan sa Abril. Pero paglilinaw ng Department of Environment and Natural Resources or DNR, ibabalik lang ito sa normal na alokasyon. For April, baka ang allocation natin ay 50 pa rin, 50 CMS pa rin, or yung may extra 2 cubic meters per second. Pero kung walang ulan na dumating ng April, ay babalik lang doon sa regular allocation namin. Pero kung wala pa ring ulan sa Mayo, posible raw na ibaba pa ang alokasyon ng Metro Manila sa 46 CMS. Inaasahan din daw ang pagdating naman ng La Nina. Kung mukhang talagang huli lang yung pagtama ng El Nino sa atin, baka i-reduce natin yan. At ginagawa natin to para hindi tayo mamroblema moving forward sa June at sa July. There are cases of El Nino in the past in the Philippines wherein nag-neutral condition na pero yung drought condition continued for the next 3 months. Pinaghandaan na raw ng Manila Water at Maynilad ang epekto ng El Nino nung nakaraang taon pa, katuwang ang MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System. We've already start operating other facilities, water treatment plants that are sourcing water aside from Angat. Patuloy pa rin naman ng pag-ooperate natin ng ilang mga deep wells. Meron din tayong ilang operational strategies na ginagawa, and of course yung aggressive na leak repairs. But 46 CMS medyo mabigat po para sa amin para ma-maintain itong normal na service level. Kung kakailanganin talaga magkaroon ng service interruption sa mga customers, gagawin naman namin ito during night time. Matatanda ang hiniling ng MWSS sa NWRB na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Kailangan niyang timbangin ng husto ng NWRB lalo't nagsusupply din sila ng tubig sa mga magsasaka. Ang irigasyon ng mga sakahan sa Bulacan at Pampanga galing din sa Angat Dam. Full allocation pa rin tayo sa ating farmers for the month of March and April and even May. Kaya lang, pagka umabot to a certain level ng Angat water level, 180, kailangan talaga i-prioritize yung domestic use. Sa tingin ko, wala rin tayo magiging
problema sa patubig sa ating mga farms hanggang mag-harvest sila ng maize. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Ivan Mayrina, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.